po sa inyong lahat. Kami nga pala ng Pangay at ngayon ay aming uulat ang Ethnologies. Bago kami dadako sa aming talakayan ay magpapakilala muna kami sa aming mga sarili at sa aming mga gagawin sa hamon. Ako nga pala si Dane Meronto at ako ang kasama niyo sa pagkakbay sa unang kabanata at ang pagkilala sa Ethnologies. At ako naman si Pedro Chinakan at magpapaliwanag sa pangalawang kabanata. Absent. So, bago tayo magsimula sa walang kabanata, ay atin munang aalamin ang ano nga ba ang Ethnologies. So, ang Ethnologies mo, ito ay ang paghahari ng kasundan sa wikang Pilipino o ang katuguran ng Noling ni Pangkil. Sa nobela nito ay sinulat ni Dr. Jose Rizal noong Oktobre 1987 habang siya ay nagpa-practice ng medisina sa Calamba, Laguna. So, ito ay orihinal na nakasulat sa wikang Kastila at pinalay niya sa tatlong paring martyr na kilala sa bansag ng Lomborsa, si Padre Gomez, Padre Burgos, at Padre Zamora. Natapos ni Rizal ang Ethnologismo noong Marso 29, 1881 at 1891 na inilathala din ang taong Pilyo. Isang kaibigan na nangangailangang volunteer Ventura ang nagpahiram dumano ng pera kay Rizal upang ipalimbag at mailanghana ng maayos ang akyat noong September 22, 1891. Sinasabing ang Ethnologismo ay isang nobelang pampolitika na naglalayong magmulat sa kaisipan at magising ng damdamin sa mga mambabasa upang sa hangarin ay makapagtamo ng tunay na kalayaan at karapatan sa bayan ng mamamayan. So, ang artikulong ito ay tatalakayin natin ang maiting buod ng Ethnologismo sa unang kabanata na pinamagatan sa ibabaw ng Copierta. So, bukod pa diyan ay pag-aaralan din natin ang mga mahalagang pangyayari, mga tauhan, tagpuan at talasalitaan. So, ang mga aral ng mensahe at execution na nakukuha sa kabanata nito. So, bago tayo magsimula ay alamin muna natin ang mga talasalitaan. Magbasa ng sabay-sabay. Bakor. Isang uri ng sasakyan pagtuwid sa hugis sa pangunahing nagagamit sa mga ilog at dawa. Mansikat, rebellion o pag-asa. Resurrectalia, isang termino na ginagamit noong panahon ng Espanyol upang muli ang lupa ng mga Pilipino o mga balot. Ilog Pasig, isang mahalagang ilog na sumadali sa gitnang rehiyon ng Luzon sa Pilipinas, kung saan nagmula sa Laguna Inde at nakadaloy papunta sa loob ng Maynila. Sa Pilas, hindi sa loob o pinipilit. Maraming salamat. So, ito ang mga tauhan sa Kabanata 1. Si Simon, siya ay isa sa nagbabalik na suluan ni Crisostomo Ibarra sa nobelang Noli me Tangere. Si Doña Victorina naman ay isang Pilipinang nagpapanggap na Espanyol. Si Don Custodio ay isa sa mga prinsipalya na kumakatawan sa mga mamamayan ng Pilipinas. Si Benedict naman ay isang mamamayan na nasa ibabaw rin ng Pamorcao. Si Padre Salve, Padre Reyes, si Baila, Padre Camora, at Padre Edwin ay mga membro ng simbahan at kasama sa paglalakbay sa Ilupan. So, umaga ng
Disyembre, ang pabortabo ay naglalakbay sa likong-likong daanan sa Inupas patungo sa Laguna. Sakay sa pabor na si Doña Bertolina, Don Estudio, Lindsay, Padre Salve, Padre Sebaila, Padre Camora, Padre Eretini, at si Simon. So, sa paksa sa usapan nila ay ang pagpapatuloy ng ilong pasig at ang mga gawain sa obras ng Editor Porto na nagbukahi na magkakay ng isang silid na daan mula sa pagpasok hanggang sa paglabas ng ilong pasig. Ang mga lupa ay nakahukay ay siyang gagamitin upang takpan ang dating ilong. So dito sa unang kabanata ng Evangelismo, nakasakay si Simon sa isang mayamang lahero o ang pabortabo. Ito ay nagtaplano sila ng paghihiganti ng isang barko patungo sa Laguna. Kasama nila ang iba't ibang uri ng tao at nagkaroon ng usapan patungkol sa paglilinis ng ilog Pasig. Pagtatrabahuin ang mga bilanggo upang hindi mag-aksaya ng malaking halagang pera. Kung hindi sapat ang pagtatrabaho rin ng mga mamamayan na sa pilitan at walang bayad. Hindi sinang-ayunan ni Don Custodio ang paraang minungkahi ni Simon dahil maaari ito ay magsimula sa himagsikan. Sa halip, pilitin na mag-alaga ng ilig at lahat na maninirahan sa malapit sa ilog Pasig. Sa gayon ay lalaging ang tawa sa kanilang pagkuha ng susong pagkain ng Pasig. Ito ay hindi rin sinang-ayunan ni Doña Betulina dahil dadami ang balon ng pinanggagirayan niya. So ang pagkakain ni Simon ay nagpapakita ng kanyang mataas na pag-iisip at ang kanyang plano. Ito ay nagsisilbing panimula ng mga mamunahing tauhan at sa tema ng paghihiganti ng pagbabago. So narito ang mga mahalagang pangyayari sa unang kabanata. Sa nagsimula na ang kwento sa pabortabo ay naglalagay sa ilog Pasig ng patungong Laguna. Ang pabor ay simbolo ng Pilipinas sa ilalim ng mga pamamahalaan ng Espanya, mabagal, marumi at hindi epektibo, ngunit pinipilit na mabukhang maayos sa pamamagitan ng pag-aayos ng palabas na ito. Sa itaas ng gobyerno ay ang mga private, mga opisyal at mga mamamayan na nakaupo sa komportable habang ang mga Indo, Mestizo at Chino ay nagsiksikan sa ibabang bahagi ng mundo. Nakakita nito ang malinaw na pagkakahati ng Pilipinas. So makakuha natin sa aral ng unang kabanata ay ang pagsusuri ng iba't ibang pananaw at solusyon bago kumilos. Ito ay ang mga pangangailangan ng pagiging magpanuri at ang mga nasa kamangyarihan. So ngayon, nadamot na tayo sa pangalawang kabanata na pinamadala sa ilalim ng gobyerno. So bago tayo magsimula, alamin muna natin ang mga talagang sa atin. So, ang kubyerta, palapag sa ng barko, tagpipin, isang lalagyang gawa sa damo ng siyong, bakong naman ay lalagyan basket, paksa, pinag-uusapan, salapit, pera, at servisa. Nakatipad si Simon sa ilalim ng kubyerta kung saan makikipag-usap siya sa mga estudyante, sina Basilio at Isagani. Sa kabila ng masigit na espasyo, pinag-uusapan ng mga pasahero ang iba't ibang bagay, tulad
ang paaralang balak itatag ng mga estudyante. Ang kasintahan ni Isagani na si Paulita Gomez at ang kaugnayan ng pag-inom ng serbisa sa panangaral ng mga Pilipino. Sina Basilio at Isagani, kapwa estudyante ay nakikipag-usap kay Kapitan Basilio tungkol sa balak nilang paaralan na magtuturo sa wikang Kastila. Hindi sumang-ayon si Kapitan Basilio sa idea. Ngunit tuto dito ang dalawang binata. Nagpasya silang pag-usapan si Pauleta Gomez, ang maganda, mayaman at edukadong pamangkin ni Doña Victorina na kasintahan ni Isagani. Hinahanap naman ni Doña Victorina ang kanyang asawa na si Don Ortiz Bandanya na natatago sa bahay ni Padre Florentino ang Isagani. So dumating si Simon at kinausap ang magkaibigan at agad na pinakilala ni Basilio si Isagani kay Simon. Pinag-usapan nila ang dahilan kung bakit hindi madalas bisitahin ni Simon ang lalawigan nila Basilio na sinabi niyang mahirap at hindi makabilan ng alahas. Tinuturuan ni Isagani ang sinabi ni Simon at sinabing hindi sila bumibili ng alahas dahil hindi naman nila ito kailangan. Inanyayahan ni Simon na uminom ng serbisa ang magkaibigan. Ngunit tumanggi ang dalawa. Binanggit ni Simon na sinabi raw ni Padre Camora na tamad ang mga Pilipino dahil sa pag-inom ng tubig at hindi ng serbisa. Sagot naman ni Basilio, sabihin daw ni Simon kay Padre Camora na kung iinom siya ng tubig sa halip ng serbisa, marahil ay mawawala ang sanhi ng mga usap-usapan. Nagdagdag pa si Isagani na ang tubig ay maaaring maging malawak ang kargahan kapag pinainit ng apoy. Binigkas ni Basilio ang isang tula ni Isagani tungkol sa pagdulong ng apoy at tubig sa pagbabatakbo sa stingin. Ngunit sinabi ni Simon na pangarap ay yun dahil ang makina ay hanapin pa. So narito ang mga mahalagang pangyayari. Paglalarawan ng kalagayan sa ilalim ng pileta kung saan makikita ang iba't ibang uri ng pasahero na naglalakbay patungo sa Laguna. Ang usapan ni Basilio, Isagani at Kapitan Basilio tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila at mga hadlang ng kanilang pinakaharap. At ang pagdating ni Simon at ang relasyon sa pagitan niya at ng mga kabataan lalo na kay Isagani. Narito ang aral. Ang pagkakaiba ng pananaw at kultura ay maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa pamagitan ng pagpapaliwanag, maaaring maunawaan ang bawat isa. Namagagan ang mga alpas. So, bago tayo magsimula ay aalamin muna natin ang mga talasalitaan. Friday, ang mga pare, pagputol ay pagsang-ayon, pabor, barko, isinalaysay, ikinikwento, tulisan, hindi sumusunod sa batas, kuweba, Yungit ay kuweba, arbobispo, mataas, obispo, mataas na kuri ng pal, tulisan, hinala. Nang dumating si Padre Florentino ay tapos na ang naganap na pagtatalo. Nagbubulungan ang mga Friday at pinag-uusapan ang mga pagtutol sa mga Pilipino ng pagbabayad ng buwis at bayarin sa simbahan. Habang nag-uusap ay dumating si Simon. Hinayangan ni Don Custodio dahil hindi nakita ni Simon ang tanawin habang naglalakbay sa pabor. Ani Simon, walang halaga ang magandang
tanawin, kundi ito'y walang alaman. Sumagot si Don Custodio at sinabi, may mga alaman ang nasabi ko. Unang isinalaysay ni Don Custodio ang alamat ng malakad na bato. Noong hindi pa nakakarating sa Pilipinas ang mga Kastila, ay sinasamba ng mga tao ang malakad na bato na pinapaniwala ang tirahan ng mga espiritu. Ito ay nagsimulang maging tirahan ng mga tulisan na humaharang sa mga bangka na mawala ang mga pamahiin na iyon. Ikwinento naman ni Padre Florentino ang alamat ng luhid na ni Doña Hieronima. Si Doña Hieronima ay tumandang dalaga dahil sa paghihintay nito sa kanyang kapuntahan. Nag-arsobispo ang lalaki at pinagkinalaman niya ang doon niya ng isang lingid. Nagsalaysay naman si Padre Salve ng ginagawang himala na San Nicolas kung saan ay nagawa nito maging bato ang isang buhaya. Habang nag-uusap ang lahat ay may nabanggit si Benzay tungkol sa pagpatay ni Crisostomo Ibarra. Ito'y noro ng kapitan ng pabor kung saan pinuhil ni Ibarra ang 13 taon na ang nakalipas. So narito ang mga mahalagang pangyayari sa ikatatlong kabanata. Nagkaroon ng talakayan ang isang kubenta tungkol sa pagkamulat ng mga Pilipino at ang mga usapang may kinalaman sa simbahan kung saan sumali si Simon at naglakad ng kanyang pananaw sa mga alamat. Ikwinento ng kapitan ang alamat ng malapad na bato sa isang lugar na dating itinuturing na banal ng mga katutubo, ngunit naging ugad ng mga tulisan, kaya natakot ang mga tao sa mga tulisan, hindi sa mga Ikwinento rin ang alamat ni Doña Hieronima na isang babaeng sinundan sa kanyang dating kasinitahan na naging arsobispo sa Maynila. Ngunit itinira sa isang lingid na tali sa ilog plastic sa halip na ay pakasalan. Ang kabanata ay naganap ang isang pagtitipon sa bahay ng kabisang Tales na nagpapakita ng kahirapan at kawalan ng hustisya sa mga magsasaka. Dito, nakikita natin ang mga paghihirap ng mga tao sa ilalim na malupit na sistema. So, ito pa rin natin ang kabanata 4. Si Kabisang Tales. So, tala salita. Kabisa barangay, tumuton, limpag sang-ayon, nangangasiwa, nangangalaga, nagpangatakbo. Ulitan, sinisirit sa batas, tulog, itak, taglis. Spinosforo o mas kilala sa tawag na Tales as anak ni Gangster. Inalagaan niya ang isang bahagi ng kabubatan dahil sa palagay niya ay walang nagmamay-ari nito. Kasama niya roon ang kanyang ama, asawa at mga anak. Pinamuhunan niya ito kahit wala kasiguraduhan ang pagmulan niya sa Diyos. Subalit malapit na sana nilang anihin ang mga unang dahilan ng biglang ginanilito ng korupsyon ng mga pare. Korupsyon ng mga pare. Hingian ng nasabing prokurasyon si Tales ng 20 o 30 piso kada taon. Tinanggap ni Tales ang utos na ito, dala na rin ng kanyang natural na kabaitan. Habang lumalaki ang kanyang
korporasyon. Nagkaisa ang kanyang mga kanayon. Nang gawin itong kapisan ng barangay ng kita naman ang naging pagbulan nito. Plano sana niyang pag-aralin ang kanyang dalaga sa Manila, ngunit ito ay nangyari dahil sa taas ng pulis. Nang umabot sila sa 200 piso ng pulis na hindi ng korporasyon, ay napilitan na itong puputol. Ngunit tinakot siya ng Ngunit tinatakot siya ng nangangasiwa na kung hindi ito nakakapagbayad ng pulis ay sa iba na lang ipapatalim ang lupa. Naubos na ang kanyang salapi sa pagkikipaglaban sa hukuman, subalit na nanatili pa rin sa lulo. Madalas siyang may dala-dalang baril sa pupunta sa bukid upang ipagtanggol ang sarili kung sakaling may tusa. Pagkara ay ipinagbawal ang baril kaya bulok naman ang dinala nito. Sinamsak ang dala nitong bulok kaya palakot naman ang sunod na dinala. Nabihag sa talis ng mga pisan at pinapatulog ito sa halagang 200 piso. Napilitang ipaglinta ni Huli ang lahat ng kanyang alahas maliban sa akong na bigay ni Basuni. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang matulong si Talis kaya kami sobrang na nalaman nito kung talagang silo ang ginawang iyon ng Huli kaya hindi ito nakakait at nakatulong ng gawin iyon. Sa halip ay umiyak lang ng pagbiyak ng mga. So, narito ang mga mahalagang pangyayari sa pang-apat na kabanata. Sila ng Selo ang pumulong kay Basilio ng batang pa ito ay may anak na si Cabezang Tales na naging kabisa di barangay at may tatlong anak na si Tano at ngunit kumanang sa nagbukas ang asawa ni Tales dahil sa malaria. Kaya sina Tano at Julius kailangan si Cabezang Tales ay nagsigap at yumaman sa pamamagitan ng pagsusundo sa mga namumuhunan at pagpapalagot ng tubuhan sa lupain na hanap niya sa ugat na walang may-ari. Nais na ipagpatuloy ang pagpapaaral kay Julie upang makasabay ito kay Julia. Ayun. Aral sa kabanata. Sa pang-apat na kabanata, nagpapakita ng pag-unlad ng plano ni Simon, nagsisimula ng isang magpapagnayan sa iba't ibang tao para sa kanyang nakikita rin ang kanyang kaibigan sa kay Isang Tales. Okay.